sapagkat ang aking espiritu ay lubhang nag-aalab, at ang aking kaluluwa ay nasa kadalamhatian. At aking sinabi, o alahayat, ikaw ay nagsalita mula pa sa pasimula ng paglikha, maging sa unang araw. At iyon ang iyong sinabi, naway ang langit at lupa ay malikha. At ang iyong salita ay isang ganap na gawa. At noon, naroon ang espiritu, at ang kadiliman at katahimikan ay nasa lahat ng dako. Ang tinig ng tao ay wala pang anyo. Pagkatapos iyong iniutos na mula sa iyong mga kayamanan ng isang maningning na liwanag, upang ang iyong gawa ay mahayag. Sa ikalawang araw, iginawa mo ang espiritu ng kalawakan at inutusan mo ito na maghiwalay. At upang magkaroon ng pagbubukod sa pagitan ng tubig, upang ang isang bahagi ay umakyat at ang isa pa ay manatili sa ibaba. Sa ikatlong araw ay iyong iniutos na ang mga tubig ay mapisan sa ikapitong bahagi ng lupa. Ang anim na bahagi ay iyong pinatuyo at iningatan, upang sa mga nga ito ang ilan na itinanim ng alahayaya pa. Yahawawat linangin ay makapaglingkod sa iyo, sapagkat sa sandaling lumabas ang iyong salita, ang gawa ay nagawa. Sapagkat kaagad ay nagkaroon ng malaki at di mabilang na bunga, at marami at iba't ibang kasiyahan sa panlasa, at mga bulaklak lang may hindi nagbabagong kulay, at mga samiyo ng kamanghamanghang amoy. At ito ay ginawa sa ikatlong araw. Sa ikaapat na araw, iyong iniutos na ang araw ay magliwanag, at ang buwan ay magbigay ng kanyang liwanag, at ang mga bituin ay maging maayos. At binigyan mo sila ng utos na maglingkod sa tao na lilikhain. Sa ikalimang araw ay iyong sinabi, sa ikapitong bahagi, kung saan ang tubig ay
at walang buhay na tubig ay naglabas ng mga may buhay na bagay. Sa utos ng Allah ay ayabang